siya kamay laki. Inauton gusto na ko may balan kung unsa ka kusog ang iyang naibalaan sa Biblia. One day matawagan ako ni si Father Darwin para may balan ako kung sa kaligo ng iyang reliyon. Napildi siya o kanang gitawag o ganang lang simple attack about sa Okay. Ito si Mr. Gelier Pacania, yung nakaharap ko sa debate na batay sa chismis niya sa kanyang kasamang si miyembro ng Seventh-day Adventist na tatag ni Ellen Goldwine. Tinawagan daw ni Pacania si Father Darwin at tinalo daw niya sa debate. Nagalit si Father Darwin. Sabi ni Pacania, Kadua, nasuko siya. Nagalit si Father Darwin daw. Balik natin ha sa mga di nakaunawa. Siya kamay laki. So tawagan talaga niya umano, balak niya dahil para masubukan niya kung gaano kagaling talaga si Father Darwin. Inauton gusto na ko may balan kung unsa ka kusog ang iyang naibalaan sa Biblia. So gusto niya malaman daw kung ano kalakas ang nalalaman ni Father Darwin kaugnay sa Biblia. One day matawagan ako ni si Father Darwin para may balan ako kung sa kaligo ng iyang reliyon. So kaya balak niya na matawagan niya si Father Darwin para mapatunayan daw kung gaano talaga katotoo itong relihiyong Katoliko. Napildi siya o kanang gitawag o ganang lang simple attack about sa Greek. So natalo daw niya si Father Darwin sa napakasimpleng atake kaugnay sa Grego. Kadua, nasuko siya. At pangalawa, nagalit daw si Father Darwin. Ngano daw mungutan ako Greek? Kung bakit daw magtanong si Gelier ng Greek. Ang galing talaga mag-storytelling at napakahangin pala itong naging kaharap ko sa debate. Tatalakayin natin ito mga kapatid. Samahan niyo. Kumusta? Welcome. Ito yung lingkod, Brad Brindel Talimo, makasama ninyo sa pagkakataong ito. At inyahan natin ang ating mga suking taga-subaybay. At sa mga nakapasok lamang sa ating live, huwag kalimutang i-like ang ating at mag-subscribe sa mga bago pa lang. Pindutin ang bell button, share ninyo at mag-comment mga kapatid. Okay. Kumusta sa lahat nating mga suking taga-subaybay? Welcome po. So, eto, ang chismis ni Mr. Gelier Pacania, yung nakaharap ko sa debate na ayaw sasagutin yung mga tanong ko dahil di daw niya nilatag. Gusto niya, yun lang nilatag ang sasagutin. Pero mamaya ating review yun mga kapatid. No? Kumusta sa lahat na mga suking taga-subaybay? Welcome po. At acknowledge natin ang mga pumasok ngayon bago natin pakinggan itong napakahanging pahayag ni Mr. Gelier Pacania sa Seventh-day Adventist. So welcome sa lahat. Si Happy Life Vlog. Magandang hapon bro. Nestor Katada. Huwag mong sabayan, Father, magsalita. Huwag mong sabayan, Father, magsalita. Anong sabayan? Magsalita. Puro kayabangan kayo, sikta. Si Nestor, ikaw na lang magsabi, Father. Si Happy Life Vlog. Bro, Nestor, hindi pare si Bro Windel. Noy Mercado. Good afternoon, Bro Windel. Watching from Malibay, Pasay City, Ilo, mga kapatid. Si Berna Ibersamal, Blessed Friday. Rosalino
Gracelia Francis, good afternoon. Si Verna Eversabal watching from Manila. Okay. So, sa lahat nating mga kapatid na sumusubaybay, Sis Angel Amoma, dyan sa Japan, kumusta? Japan with love. At ating eto, sa mga di makaunawa ng Cebuano, at i-review natin konti yung naganap na debate namin. Napakahangin itong Seventh-day Adventist talaga, no? Na miyembro na si Mr. Pacania. Ito. Nasukod na ako kung unsa gid siya kamay laki. Gusto na ko may balan kung unsa ka kusog ang iyang naibalaan sa Biblia. So, una, ito siguro ang sinasabi ni sa nagtanong na huwag mong sabayan. Hindi naman natin sinasabayan, Nestor Katada. Ating isinasalin yung pahayag niya. Dahil hindi lahat nakaunawa ng Cebuano. Kaya isinasali natin sa Tagalog na sabi nitong Seventh-day Adventist, tinawagan niya para talaga malaman kung gaano ka galing si Father Darwin sa Biblia. One day, matawagan ako ni si Father Darwin para may balaan ako kung sa kaligon ng iyahang reliyon. Napildi. Para daw malaman niya gaano ka yung Katoliko, no? Okay. Sandali, meron pa kong hinahanap. Okay. Ating sasagutin ito, mga kapatid, at balik natin yung review tayo sa naganap namin na debate ni Mr. Pacania. Siya ang naghamon sa debate namin. Okay, ito. Siya o ganang gitawag o ganang lang kwan, simple attack about sa Greek. So, natalo daw si Father Darwin sa simple attack about sa Greek. Si Edward Subsuban watching from Kibawi, Bukidnon. Si Christina Sampang sa Concepcion, Tarlac, Hilo. Okay, kapatid. Tuloy natin. Kadua, nasuko siya. Nagalit daw si Father Darwin. Ngano daw mangutan ako Greek? Bakit magtanong siya ng Griego? Butis na kumputana. So, yun ang sabi ni Giliera. So, it means nga, minus siya o stock knowledge. So, kulang ng stock knowledge daw si Father Darwin. Dapat kung pari ka, mas grabe ka, crucial ang imong trabaho sa kalibutan. Yun naman. So, pari ka, napansin nyo, tinatawagan niya, ang tawag niya kay Father Darwin, Father, di ba bawal yan sa mga Seventh-day Adventist na mag-Father? Pero, Father, tawag niya. Dapat bright ka sa imong mga... So dapat daw umano ang pare ay matalino. Sabi niya, dapat ang pare ay matalino. Sa imong constituents o sa imong mga membro. Sa mga miyembro. Pastor po. Pastor din. Kaya nagtrabaho, pastor. Kaya nga naman, unsa ipakaon nimo sa imong mga kamero kung ikaw bubo ka. So ano daw ang ipakain mo sa mga tupa mo kung bubo ka? Yon ang komento ni Mr. Pacania. Ngayon, balikan muna natin yung naganap na debate. Yung debate namin ni Mr. Gilier Pacania, siya ang nagawa ng paksa. At meron na naman siyang comment, message sa akin na gusto daw niyang makipag-debate uli. Okay, sige. And then, yung paksa na ibinigay niya, mga kapatid, yung paksa na yan, ay yung debate namin sa public market. Patunayan niya na ang Iglesia Katolika, patunayan niya na ang inkwisisyon ng Iglesia Katolika ay sa kadiliman at pumapatay ng mga Kristiyano. Okay.
basta affirmative side ka, unang obligasyon mo ay i-define mo yung term, every term, yung term sa proposition. Ano yung Inquisition? Ano yung Iglesia Katolika? Dapat. Pero, di yan nangyari. Kaya, sinundan natin siya. At sinabi pa niya na yung murder ay talagang kadiliman. Sinundan natin siya. Ang sabi niya, di niya umano sasagutin dahil di niya inilatag. Wala naman sa kasundauan natin na ang tanong batay lang sa nakalatag. Kahit di niya sinabi yung kaugnay sa tinatawag na Inquisition sa Biblia, pero ang paksa niya ay Inquisition. Eto mga kapatid, balikan natin yung nangyari naming debate sa cross-examination. Dahil paksa mo, patunayan mo na ang Santa Iglesia na ang Iglesia Katolika sa pamamagitan ng Inquisition ay kadiliman at pumapatay ng Kristiyano. Ang tanong ko, una, ito bang Iglesia Katolika na binanggit sa paksa mo? Yun ba ang Iglesia Katolika na binanggit din ni Caesar? Dahil siya nagawa Iglesia Katolika. Pero ang panindigan ng mga Seventh-day Adventist, lalo na sa pastor, basta Iglesia Katolika, Seventh-day Adventist, inaangkin nila. Pero kung Iglesia Apostolika Katolika Romana o Iglesia Katolika Romana, yun ay tumutukoy sa Santa Iglesia Apostolika Katolika Romana. Kaya nga, sinundan natin. Dahil kung ang panindigan ng mga Seventh-day Adventist, ang panindigan nila, basta Iglesia Katolika, Seventh-day Adventist, ang ginawa niyang paksa kasi, Iglesia Katolika. Di niya nilagyan ng Iglesia Katolika Romana. Tuloy natin, Ito. Dison na pastor ng Samarista na ang Iglesia Katolika, Seventh-day Adventist. Okay po. Sasagot po ako, 1 minute, di ba? 1 minute daw. No? So, ang taas. Kaya sabi ko, taas naman yan. Sige. Sasagot po ako. Hindi ko po tinatayo si Caesar Dison, Mr. Talibong. Di daw niya tinatayo. Ginagamit natin na referensya si Caesar Dison dahil ang paksang ginawa niya ay Iglesia Katolika. At sabi ni Caesar Dison, ang Sabadista ay Iglesia Katolika. Ang Roman Catholic Church dapat may Iglesia Katolika Romana daw. Ito si Caesar Dison. Balik natin si Caesar Dison. Katoliko din kami. Ibig sabihin universal. Katoliko din kami. Ibig sabihin universal. Katoliko din kami. Ibig sabihin universal. Pero hindi Romano. Nakuha nyo? Baptist, Katoliko din yan. Pentecostal, Katoliko. Pero hindi Romano katulad ninyo. See? Yun ang panindigan ng mga Sabadista. Katoliko din sila daw. Kaya nga, sinundan natin sa paksa mismo na ginawa ni Mr. Gillier na ang Inquisition sa Iglesia Katolika ay sa kadiliman daw at pumapatay ng mga Kristiyano. Sinundan natin. Yun mga kapatid. Di po ba? Ginamit natin ang kanilang pastor as reference. Pero anong sabi niya? Itatanong niyo po. Counter objection. Okay, doon ay objection. The primary objection moderator, the primary obligation of the affirmative side is to define the terms of his proposition. At hindi yan nangyari kanina. Kaya tinanong ko siya, in definition of his terms, ginamit niya ang term Iglesia Katolika. Ang kasama niyang pastor na si Caesar Dison, so malinaw yon, kasamang pastor, ginamit natin as reference. Katoliko din kami. Ibig sabihin universal. Katoliko din kami. Ibig sabihin universal. Katoliko din kami. Ibig sabihin universal. Pero hindi Romano. Yan. Ang panindigan yan ng Seventh-day Adventist na ang SDA Katoliko. Kaya kung magawa kayo, maghamon kayo ng debate, iklaro ninyo. Di ba matatamaan kayo sa pag-aangkin ninyo na Iglesia Katolika Seventh-day Adventist? Okay. Iyon ang sinusundan natin. Sabi ng mga
sabi ng mga Seventh-day Adventist na nagkomento, mga kapatid, ang layo daw ng tanong ko dahil hindi daw umano nilatag ng kasama nila. Una, wala naman kasunduan natin na batay lang sa nilatag niya, yon ang dapat tanungin natin. Pero, tinanong natin isa-isa sa terms na bawat termino na ginagamit niya sa nilikha niyang paksa. Una, sa Iglesia Katolika. Ako dito, sabi, basta Iglesia Katolika, Seventh-day Adventist yan. Basta Iglesia Katolika Romana, Roman Catholic yon. Kaya tinanong ko siya batay sa definition yan. Okay, ano po ang counter objection mo, bro? Counter objection, ibig sabihin, hindi niya pala kaya, Mr. Moderator, give up. Yun, ang hangin niya dito, hindi kaya gibain ang kaniyang paksa. Dito pa lang sa unang tanong, wala na. No? Giba na ang kaniyang paksa. Dahil, kung ginamit natin, pastor mismo nila, ginamit natin na reference sa paksa na ginawa niya. Totoo ba ang sinabi ng pastor mo na pag Iglesia Katolika ay Sabadista, pag Iglesia Katolika Romano ay tumutukoy sa Romano Katoliko? Yon. Ayaw niyang sagutin dahil sabi niya dapat aaminin ko umano na di ko kaya yung paksa, di ko kayang gibain. Sasagutin lang daw niya pag aaminin ko na di kayang gibain ang paksa niya. Ayun yung tinatanong ko. Nagka-counter pa po ako. Nagka-counter pa po ako. Ganito sa iba. Ipaklaro sa imong counter objection. Ayan sa pagkuhan sa iyang one side. Ipaklaro ang imong counter objection. Dapat i-plus lang ang imong counter objection. So, palitan na lang natin. Palitan natin. No? Dahil yon ang palitan natin doon na naman sa termino na inquisition. So, tira ng tira, nakalimutan niya na i-define yung mga termino sa paksa, sa proposition niya. Okay, tuloy tayo. Counter objection ko po, Mr. Moderator, dapat tanungin niya ako sa nilatag ko muna. Dapat daw tanungin siya sa nilatag niya. Kaya nga, tinanong siya, batay sa paksa na nilikha niya, na kung saan yon ang kaniyang pinatunayan. Iniisa-isa pa. Magtanong po siya doon sa mga, inayo ko ba, yun muna ang gigipain niya, huwag siya magdamay ng ibang tao dito kasi hindi ko nilatag si Cesar Dizon. Wag daw magdamay. Si Cesar Dizon, ginamit natin, pastor nila yan, ginamit natin as reference yung pahayag ni Cesar Dizon. Dahil ang paksa na nilikha at ginawa nitong si Mr. Guillier Pacana, sabi niya, sabi niya, ang inkwisisyon ng Iglesia Katolika ay kadiliman at pumapatay ng mga Kristiyano. Kaya, tinanong natin at ginamit natin na referensya yung pastor nila na nagsasabi, pag Iglesia Katolika, sila yan, Sabadista. Katoliko din kami. Ibig sabihin universal. Katoliko din kami. Ibig sabihin universal. Katoliko din kami. Ibig sabihin universal. Pero hindi Romano. Ngunit hindi Romano. Yun ang ginamit natin na ebidensya sa cross-examination batay sa proposition niya. Pero ayaw niyang sagutin. Ito. Yan po ang aking counter objection. Okay, bro. Kahit di mo nilatag si Cesar Dizon, kasama mo yung Seventh-day Adventist. Then, ang proposition mo, may terms, Iglesia Katolika. Kaya tinanong kita kung batay sa terms na ginamit mo, Iglesia Katolika. Ayon kay Cesar Dizon, basta Iglesia Katolika, Seventh-day Adventist yan. Iglesia Katolika Romana, Roman Catholic yan. Nasa paksa natin yan. Huwag kang iiwas. Sagutin mo lang. Okay, sagutin mo na lang, bro. Sige, sasagutin ko po. Sasagutin na daw niya. Sige, sasagutin. Tingnan natin, sasagutin ba niya? Aking nilatag po ay about po ito sa Roman Catholic Church. Base po dito, ito po yung nilatag ko na ang nilatag niya about sa Roman Catholic Church. Pero ang paksa na ginawa mo
ay Iglesia Katolika. At sabi ng pastor mo, pag Iglesia Katolika, hindi yan tumutukoy sa Roman Catholic Church. Tumutukoy yan sa Seventh-day Adventist. Kaya sa sunod na gawa kayo ng paksa, siguraduhin nyo muna na hindi kayo mabutata sa pahayag ng mga kasama ninyo. Tuloy natin. Amin ang Santo Papa na naglakad kayo sa kadiliman at pumapatay ng Kristiyano. Hindi ko po nilatag si Cesar Dizon. Ito pong libro niyo umamin na naglakad kayo sa kadiliman. Roman Catholic Church po ang aking kwento dahil sa paksa ko. Batay sa paksa ayon sa Biblia, ang Inquisition ay naglakad sa kadiliman. Tanong, na-research mo ba ang salitang Inquisition sa Biblia o wala? Okay. Ayan ha. Na-research mo ba ang salitang Inquisition sa Biblia o wala? Inquisition, ginamit ko yung Bible. So, ang tanong, na-research ba o wala? Debate ito dito, lecture. Categorical question. Na-research mo, wala. Di naman tinanong, ginamit mo bang Bible? Na-research mo ba ang salitang Inquisition sa Biblia? Ito po, So, dapat, ang sagot niya, na-research ko, gamit ang Bible. Yun ang categorical answer. ay natupad po sa inyong iglesia. Natupad. Through prophecy. Okay, doon ay objection. Napakalinaw, categorical question must be answered categorically. Ang salitang Inquisition, na-research mo ba sa Biblia? Sa Biblia! Yun. Ang dali naman sagutin yan. Na-research o wala sa Biblia ang salitang Inquisition? Di ko pa naitanong sa kanya, ano ang salitang Inquisition? Dapat, ang affirmative side, i-define niya yan. Ano ba yung salitang Inquisition? Baka sabihin naman niya, wala yan sa paksa. Okay, tuloy natin. Kaya palitan ko ang tanong. Palitan ko na lang ang tanong. Ito. Dahil sabi mo ang Inquisition, palitan ko na lang. Okay, sasagot daw siya bro sa tanong mo. So ang tanong ko, salitang Inquisition sa loob ng Biblia. Na-research mo ba? Okay po, pakisagot po ng categorical dahil ang tanong po ni Bro Windel ay categorical. Na-research na niya, wala? Dito sa Biblia, indirect siya na meron po, meron. Meron daw, meron. Hindi naman sinabing meron. Ang tanong, na-research mo ba? Na-research, wala. Kaya ang categorical question at ang categorical answer, na-research dapat. Pwede ring wala. Pero ang sagot niya, meron. Di naman yun ang tanong. Meron o wala? Di ba? Na-research o wala? Yun. Ang dali naman. Pagkatapos sabihin niya na pari daw, mahina at bubo. Okay, tuloy natin. Ang salita Inquisition, di siya direct. Di siya direct. Pero natupad. So meron talaga. Pero di lang direct ang salitang Inquisition sa Biblia. Yung simbahan. Una, alam mo ba na kahit sa Bibliang Protestante, may mabasang Inquisition at dahil sa Inquisition, ang mga tao ay binitay sa puno ng kahoy. Alam mo ba o hindi mo alam? Okay bro, categorical bro, pakisagot ng categorical. Hindi ko po ginamit yung libro mo, Mr. Di daw niya ginamit yun na libro, mga kapatid. No? So, ito talaga si Gilier. Alam mo ba o hindi alam? Di daw niya ginamit. No? Dahil kahit Protestant na salin, ito'y mabasa natin. When he maketh inquisition for blood, he remembereth them. He forgetteth not the cry of the humble. At dahil sa Inquisition, may mabasa tayo sa Protestant Bible na may binitay sa punong kahoy. Ito, kaya tinanong, na-research mo ba? Basahin natin. And when Inquisition was made of the matter, it was found out, therefore, they were both hanged on the tree. Yun ang tanong ko. Kung dahil paksa niya, Inquisition.
So alam ba niya nasa Protestant na salin yan? Objection, counter po, counter. Okay, doon ay objection. Wala sa ating kasunduan kung ginamit man niya o hindi siya tanungin. Ang ating debate ngayon, to define the terms of your proposition. Sinundan ko siya. Kaya salitang Inquisition, alam ba niya na kahit sa Protestanting Bible, ang Diyos mismo nag-utos ng Inquisition, kahit sa Protestant Bible, dahil sa Inquisition, may mga taong binitay sa puno ng kahoy. Alam niya o hindi? Okay bro, pakisagot lang bro. Categorical bro. Ang sa akin, counter objection, pwede ba? Pwede. Pwede po. Okay. Mr. Moderator, dapat doon po siya magtanong sa nilatag ko. Hindi siya gagawa ng ibang mga tanong na hindi naman Inquisition yan. Ha? Nasa loob ng paksa natin dahil Inquisition yan. At yun ang ginawa mong paksa. Kaya tinanong ka. Ikaw naman talaga, Mr. Gilier, ang layo pang sa inyo. At pumunta ka dito para makipagdebate pagkatapos mga katanungan natin ay ayaw mong sagutin dahil di daw niya nilatag, di daw niya ginamit ang naturang aklat. Ano ba yan? Pagkatapos, si Father Darwin daw, ay napakahina at bawal ang pari na magiging bobo. Ngayon, Mr. Gilier, sa paksang ginawa mo, so, imagine, nagkwento dito si Giliero. Kod na ko kung unsa gid siya kamay laki. Gusto na ko may balan kung unsa ka kusog ang iyang naibalaan sa Biblia. Gusto niyang malaman daw kung ano ang lakas ng kaniyang nalalaman sa Biblia. One day, matawagan ako ni si Father Darwin. Yun, ang plano niya, tawagan talaga niya si Father Darwin. Para may balan ako kung sa kaligo ng iyang reliyon. Para malaman niya kung gaano ka talaga strong itong religion na ito. Napildi siya o ganang gitawag o ganang lang simple attack about natalo daw si Father Darwin sa simple attack. Ang hangin talaga ni Gilier. Okay, eto lamang. Nakita ko lang ito kanina mga kapatid. Hope nanood si Gilier nito, na tinalo daw niya si Father Darwin. Bahala na kayo na magdesisyon dyan. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Hanggang sa muli, itong inyong lingkod, Brother Wendell Talibong. Bye-bye.